Target daw ng Department of Information and Communications Technology na maibalik ang linya ng komunikasyon at kuryente sa Masbate ngayong linggo. Ito'y para rin makatulong sa koordinasyon para sa isinasagawang relief operations sa probinsya. Narito ang Express Report ni Ian Suyu. Wasak ang mga bahay at nabuwal ang maraming puno. Ito ang inabutan naming sitwasyon sa bayan ng Milagros sa Masbate matapos ang pananalasa ng Bagyong Opong. Ilang araw nga matapos bayuhin ng Bagyong Opong ang probinsya ng Masbate, maraming kalsada pa rin ang hindi madaanan, kagaya na lamang dito sa bayan ng Milagros kung saan isang malaking poste yung humambalang sa gitna ng kalsada. Bukod pa dyan, yung mga bubong mula dito sa kabilang bahay nagliparan papunta dito sa gitna ng kalsada. Dahil dyan, hindi makadaan yung mga sasakyan at kailangan pa nilang umikot bago makarating sa kanilang destinasyon. Nakilala rin namin si Lola Elnora. Emosyonal niyang ikinuwento kung paanong nakaligtas siya sa bagyo. Sabi, ilalabas daw ako niya. Sabi ko, hindi pwede. At taas, kung paano ako nakalabas? Kung hindi ako nakalabas, patay ako sa ito. Nakaligtas din ang mangingisdang si Gerald Andaya, pero nasapul naman ang kanyang kabuhayan. Paglabas ko, nako, isa-isa yung bubong, tumutuklap, tapos yung mga, sabi nga mga bahay, nagsipagliparan na, umiiyak na ako kasi siyempre buhay natin, mahal natin ang buhay natin. Problema pa rin ang signal dito sa Masbate. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, target na maibalik ang linya ng komunikasyon at internet ngayong linggo. Sa ngayon kasi, 35% pa lamang ang naayos. Inaasikaso na rin ng mga telecom company gaya ng Smart at Globe ang kanilang linya ng komunikasyon. Ang DICT maglalagay daw ng mga libreng Wi-Fi spots. Pero pinakakailangan pa rin ang pagkain, tubig at iba pang tulong para makapagsimula ulit. Papunta na rin ang Alagang Kapatid Foundation sa Masbate para maghatid ng tulong mula sa MVP Group of Companies at iba pang donors. Pwede pa rin magpaabot ng tulong. Mag-message lang sa Facebook page ng Alagang Kapatid Foundation. Maaari rin itong ipadala sa mga bank account o di kaya'y iscan ang QR code na nasa inyong screen. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.